Magandang umaga po sa inyong lahat. Meron po tayong kasabihan sa Ingles, familiarity breeds contempt. Familiarity breeds contempt. Ito po yung kasabihan sa mga sitwasyon na kapag masyado po natin kilala ang isang tao, madali para sa atin na siya'y huwag pahalagahan. Dahil sa masyadong pamilyar tayo sa isang tao, madali para sa atin na siya'y baliwalain. Sa sobrang pagkilala natin sa isang tao, nawawala na ng puwang ang respeto at pagiging bukas sa kanya. Halimbawa, sa sobrang nating pamilyar sa isang tao, minsan nagagawa natin siya'y biruin. Hindi natin isinasaalang-alang kung ang kapwa ba ay masasaktan. Hindi natin isinasaalang-alang ano ang kanyang mararamdaman. Hanggang sa sasabihin naman natin, kilala ko naman yan. Tunay na may katotohanan ang kasabihang familiarity breeds contempt. Alam niyo, habang nagninilay po ako simula po kahapon, na-realize ko, sa 12 taon ko po bilang pari, masasabi ko pong kahit papano, sanay na po ako magsalita sa harap ng maraming tao. Ito man ay misa, ito man ay sa loob ng klase, o kaya kahit po sa isang malaking okasyon na merong panayam o magbibigay ako ng talk. Pero aaminin ko po sa inyo, may mga pagkakataon po na naglalaro sa aking isipan, sasabihin ko sa aking sarili, naniniwala kaya sa akin yung mga tao? Are they going to take me seriously? Natanong ko po yon sapagkat hindi naman malayo. Kung nangyari kay Jesus, hindi humalayong pwedeng mangyari sa aming mga pari. Malamang sasabihin po nung iba, si Padre, kung makapreach ng katarungan, ang sungit-sungit kaya niyan. Si Padre. And I think that is what we call familiarity breeds contempt. Minsan sa sobrang pagkilala natin sa tao, akala natin kilalang-kilala na natin siya. Akala natin, dahil kilala natin siya, hindi na tayo bukas upang mas kilalanin pa siyang muli. Tunay na may katotohanan, ang malungkot na kasabihan, familiarity breeds contempt. Ganito ang siyang naging karanasan ni Jesus sa kanyang pagbabalik bayan. Tunay siyang kilala ng kanyang mga kababayan. Bakit? Pansinin po ninyo, doon lamang sa level ng kanyang hanabuhay at pamilya, kinilala ang Panginoon. If you're going to read between the lines in the gospel, mapapansin po ninyo na kahit nung panahon pa ni Jesus, usong-uso na po ang mga marites. Bulong-bulungan sa kanilang lugar, si Jesus, anak sa labas. Bakit po natin nasabi? Sapagkat sa paraang ipinakilala po ni San Marcos, ang naging usap-usapan ng maraming tao. Ang sabi ng mga tao, hindi ba't ito ang karpintero? Anak ni Maria. There is no mention about Joseph being his father. Kaya marahil sinasabi ng mga tao, kilala natin yan. Paano siya magiging sikat? Paano siya magiging propeta? Gayong karpintero lamang yan. At alam natin ang kanyang background. Anak siya sa pagkakasala. Iba ang kanyang ama. Tunay na kahit ang Panginoon naranasan ang malungkot na katotohanang familiarity breeds contempt. And because of their familiarity with Jesus, His townspeople failed to have a heart that is pure, a heart that can see beyond the ordinary. They failed to see the divine in Jesus. Maring oo, katulad ni Jesus, simple, ordinaryo, karpintero, sabi nga sa Ingles, He's just one of us. Pero kung bubuksan lamang ng kanyang mga kababayan, hindi lamang yung kanilang pag-iisip, kundi gayon din ang kanilang kalooban,
mas higit pa dito ang kanilang makikilala. Maring oo, karpintero si Jesus, pero kung bubuksan lamang ang kanilang puso, higit pa sa pagiging karpintero ang magpapakilala sa kanila. Kaya nga po ngayong umagang ito, ano po ba yung itinuturo sa atin ng ating pagdiriwang? Una, kapag ba sinabi natin kilala ko si Jesus, gaano ba natin siya kakilala? Maring oo, hindi po nagbabago yung pagkakilanlan ni Jesus. Hindi nagbabago yung kanyang pangalan, hindi nagbabago yung kanyang estado, hindi nagbabago yung kanyang pagkatao at pagkadiyos. Pero ang tanong, handa ba natin siya makilala lampas o labas sa mga bagay na ito? Parang ganito, handa ba kayong makilala ang Diyos kahit pa sa panahong hindi masaya at maayos ang sitwasyon? Naniniwala pa rin bang kasama si Jesus kahit pa sa panahong parang tila baga, kagaya na nangyari sa Ebanghelyo, natutulog ang Diyos sa gitna ng unos? At ito po ang siyang unang aral na dapat nating matutuhan. For us to be able to know Jesus, we must have a pure heart. Isang busilak na kalooban. At kapag sinabi po nating busilak yung kalooban, ito po yung kalooban na hindi lamang mabait. Ang isang busilak na kalooban, isang kaloobang mabuti. Ano po ang pinagkaiba? Ang isang taong mabait, mabait ka kasi ang mga tao mabait sa'yo. Pero ang taong mabuti, nananatili ka pa rin mabuti kahit ang kapwa hindi mabait. Nakaka-relate po ako kay Jesus sa Ebanghelyong ito. Sapagkat sa Ebanghelyo, kung ating titignan, ano bang ginawang masama ni Jesus? Bakit ayaw siyang tanggapin? Maybe because His standards are different from their standards. Maybe because His values were different from their values. Kaya nga hindi ba, sa kultura natin mga Pilipino, pansinin ninyo, kapag kakaiba sa atin, pag hindi pasok sa ating pamantayan, anong ating unang iniisip? Kalaban natin yan. Bilang pari, alam niyo, yun po yung mga karanasan ko dito sa atin sa Peña Francia. Pag iba yung pinagawa mo, sapagkat itatama, ipopost ka sa Facebook. Alam niyo, lungkot na lungkot po ako pag may mga ganong pagkakataon. Pwede namang idiretsa po sa pari. Bakit po ako nalulungkot? Yung ganyang pag-iisip ng anyaya ka pa ng maraming taong, ganun din ang magiging pag-iisip. Pansinin po ninyo, mag-post po kayo ng cryptic post. Pagkatapos noon, ano po yung mga comment na susunod? Sino yan? Pangalanan na yan. Awayin na yan. Imagine, sa isang simpleng pagpo-post, hindi mo na nga natulungan ng kapwang maging mabuti, niyaya mo pang maging mali at masama sa kanilang pamantayan. Kaya nga po, mga minamahal ko mga kapatid, ito po ang unang pamantayan. Ang isang taong kakaiba sa atin, hindi nangangahulugang kaaway natin. Marami pang ang pagkakataon, yung taong iba sa atin, ang siyang magtuturo kung ano ang dapat nating gawin. Ang siyang magtutuwid ng landas na baku-baku sa atin. At magpasalamat tayo kung tayo ay tinatama. Sapagat alam niyo, ang pamantayan ko po bilang pari, hindi ako magiging totoo sa aking sarili kung hahayaan ko lamang ang mga taong mamuhay sa kanilang maling pamantayan. Sapagat ang trabaho ng pari, kagaya sa unang pagbasa, ang trabaho ng Ezekiel, hindi lamang po magtama. Ang kanyang tungkulin, magpaalala. Ang pari ay tagapagpaalala kapag ang bayan ng Diyos nakakalimot na. Ang pari ay tagapagpaalala kapag ang bayan ng Diyos nalilihis na ng landas. Kaya nga po, mangyayari lamang itong pagpapakilalang ito at pagpapaalala kung busilak yung ating kalooban. Kaya nga po ngayong umagang ito po yung isang biyayang ating hihingin. Gaano ba natin nakilala si Jesus? At ang tanong, handa ba natin siyang tanggapin sa paraang makikilala natin siya? Pangalawa, mahalagang igalang at maging bukas po tayo
sa bawat paraan ng pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili. Maaring oo, hindi nagbabago si Jesus, pero pwede natin siyang makilala kung magiging lampas sa kayang makita ng mata ang pagpapakilala ni Jesus. Naalala ko po nung isang araw, may kaibigan po ako. Galit na galit po siya sapagkat napakahaba daw po ng pila doon sa gasolinahan. Sabi ko, ano bang meron? Bakit mahaba ang pila? Hindi ko alam. Basta ang haba-haba ng pila, ang daming sasakyan. So anong ginawa mo? Nung una sabi niya, busal ako ng busal. Galit na galit ako. Hanggang sa nakita ko yung rosaryo ko nakasabit doon sa aking dashboard. Sabi ko, oo nga no. Total pala, sabi niya, may problema ako ngayon. Magdadasal na lang ako habang naghihintay na umikli ang pila sa gasolinahan. Sabi ko sa kanya, nagpakilala ang Diyos. Abay, mantakin mo, kahit pala mahaba ang pila sa gasolinahan, pwedeng makilala ang presensya ni Kristo. Kaya nga po ngayong umagang ito, sa susunod pong sabihin natin, kilala natin si Jesus, itanong natin, handa ba ako sa Diyos na aking makikilala? Tandaan natin, hindi po matatapos ang ating pagkakilala sa Kanya. Kinakailangan lamang natin maging bukas, hindi lamang ang isip, kundi bukas ang ating mga puso upang magkaroon ng busilak na kalooban nang sa gayon kapag nagpakilala si Jesus, tunay natin siyang makikilala. Kaya sa pagpapatuloy ng ating misa, natatandaan nyo, nung nakalipas na linggo, tinapatan ng himala ni Jesus ang isang malalim na pananampalataya. Ngayon naman, ganun pa rin ang mangyayari. Tatapatan ni Jesus ng himala. Hindi lamang ang malalim na pananampalataya, kundi tatapatan ni Jesus ng himala ang malalim na pagkilala sa Kanya bilang Diyos. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, muli natin tanungin ang ating mga sarili, gaano ba kakakilala si Jesus? Siguro kung kilala natin siya bilang Ama, lagi tayo makikipagkwentuhan sa Kanya. Sigurado kung alam natin si Jesus bilang tagapagpatawad, siguro laging may pila sa ating kumpisalan. Sigurado kung alam natin si Jesus bilang pagkukunan ng bukal ng bawat biyaya at pagpapala, siguro laging puno ang ating simbahan, lalo na pag-araw ng linggo. Kaya sa pagpapatuloy ng ating misa, ang sabi ni Jesus, hindi siya nakagawa ng himala. Bakit? Hindi dahil gusto niyang ipagkait ang kanyang biyaya, kundi hindi siya nakagawa ng himala sapagkat hindi pa kayang arokin ng kanilang puso at damdamin ang paraan ng kanyang pagpapakilala ng sarili. Kaya sa misang ito, huli natin tanungin ang ating mga sarili, gaano ba natin kakilala si Jesus? Maging handa lamang tayo sapagkat sa pagpapakilala ni Jesus, isang milagro ang mangyayari. Amen.